mag-a-apply sa mga items na ito. At malalagyan na po natin yung mga schools na, kumbaga mga teacher-in-charge pa lang po. Kasi mahalaga na magkaroon tayo ng full-fledged kasi sila ay mas meron silang experience kung paano patakbuhin ng maayos ang mga paaralan. At yun po ay makakatulong din sa kahandaan ng ating mga paaralan. And about naman po dun sa mga learning resources na kailangan ng ating mga mag-aaral, handa naman po ang mga guro para dito. Meron po silang learning resources na magagamit para sa pag-aaral ng mga bata dito. So, bagamat kanina po ay nasabi na may mga challenges, hindi naman po talaga maiiwasan. Pero, ginagawa naman po talaga natin ito ng paraan. Like for example, yung kaninang sinabi ng ating SG Audit Chief, yung upuan, ay hinahanapan po natin sila ng mga upuan na kasi may mga schools naman na may lobbies. So, ginawa na rin po natin yan last year. So, ngayong taong ito, ay may nakikita pa rin kami na mga paaralan na may pwedeng ipahiram. Pinahihiram po yun dun sa mga nangangailangan. And kung talagang kulang pa rin, ay kami po ay, syempre nakikipag-partner po tayo sa barangay officials kasi sila talaga yung makakatulong at handang tumulong para sa mga paaralan na nandun sa kanilang barangay. So, generally po ay tayo naman ay handa, but syempre, sabi nga namin, hindi po talaga perpekto. Pero sa Department of Education, SDO Marinduque, gagawin po natin ang ating magagawa para matulungan natin ang mga paaralan na nangangailangan ng tulong. Salamat po. Salamat po. Thank you po. We'll proceed po to our next question. Ito naman po ay tungkol sa ating alternative learning system. Ang katanungan po ay magmumula sa Radyo Kamalindi. Ayan, good morning po. Ito po ang tanong. Ano ang iba't ibang tulong na naibigay ng DepEd sa programang Alternative Learning System or ALS? So para po dito sa Schools Division of Marinduque, ang alternative learning system po na sinasabi natin ay parallel system sa formal education. So ibig po sabihin, yung mga learners natin na overage, may special situation, ay sila po ang nagkikater sila po ay kinikater ng ating alternative learning system. So, marami naman pong programa ang atin pong alternative learning system na direkta na nanggagaling sa central office, then binababa sa regional office, and then yung regional office binababa dito sa atin sa Schools Division of Marinduque. Kaya lamang po, di ba, ang nabanggit natin nung tayo nagkaroon ng orientation doon sa DepEd Order Number 1 Series of 2026, doon sa Enhanced Alternative Learning System ay kinikater natin yung mga learners na may mga special condition. Kasi nga po isang lumabas sa datos, bakit natin kailangang i-cater ang mga learners na ito ay yung mga mag-aaral natin na maagang nag-asawa. Na po, may buntis, yung ilan po ay nagtatrabaho. So mga special condition po yan. Pero ang karaniwang lumalabas, lalo na po sa mga kalalakihan natin, ay sila yun talagang nagtatrabaho. Big sabihin, due to economic reasons, ay talagang sila ay nagtatrabaho at hindi na nila magawa yung pagpasok sa formal system. So marami naman po sa mga kababaihan natin ang nabuntis. So dahil dito, hindi na sila nakakapagpatuloy ng kanilang pag-aaral. Pero yan po ay ino-offer namin sa alternative learning system. So sila po yung kinikater namin sa alternative learning system. So matapos po yung pasukan, magpapasukan na sa Lunes, yung hindi po makikater lahat ng formal education ay
imamap din po ulit ng mga alternative learning system teachers natin yan para naman po mai-offer namin sa kanila yung alternative learning system. So kami po ay mayroong programa na yung tinatawag po nating A&E Elementary and A&E Junior High School. Isabihin yung accreditation and equivalency for elementary, sila po yung mga learners natin na talagang hindi na nakapagtapos ng elementarya. So, pwede po silang pumasok sa alternative learning system. Now, pag dumating po yung accreditation and equivalency test at naipasa nila, sila po ay papupunta sa either ALS Junior High School or pwede nila pong silang pumunta sa formal system. Ganon din po yung A&E Junior High School, hindi sila nakatapos ng junior high school dahil nga sa mga sitwasyong ito, pwede po silang pumasok sa alternative learning system at pag nakapasa sila, they can go doon po sa senior high school. So yun po ang aming ibinibigay na tulong po sa ating pong mga mag-aaral na hindi talaga makaganap pumasok sa formal system of education. Salamat po. Ngayon naman po ay mayroon pong katanungan ang Marinduque News Network tungkol sa mga paghahanda at ang School Disaster Risk Reduction and Management. Mula po sa Marinduque News Network. Thank you, ma'am. Siguro ilang itong question na ito ay related sa iba't iba, no? Kasi may related nito sa 3-term po sa MDRRMM, saka po about the 3 terms nila na po. So, dito po sa bagong programa ng 3 terms program, kung saan ay sinasaalang natin yung reformang pang-akademiko, ano po, at curriculum. Na-consider din po ba dito yung mga natural disaster? Ano po, kasi 3 blocks po ito, ano po, sinasabi natin, from June to December, alam naman po natin as tropical country, ay naapektuhan po ba talagang naapektuhan po tayo, ano po, hindi natin kontrolado yan. So paano po natin ito na paghahandaan at syempre po yung protection sa ating mga mag-aaral, hindi po ba nakukompromiso din yung quality of our education kapag dumating ito? Kung mayroon pong programa, ano po yung pong mga paghahanda na ginagawa po ng DepEd? Magandang umaga po, ASDS Mabel Musa. Sa akin po nakatuka yung DRRM. Nagbago po yung 3-term calendar year natin, pero yung mga disaster natin, hindi nagbabago. So, yung ating pong mga paaralan ay nabigyan na rin natin po ng pagsasanay at sila po ay may kapasidad na magdesisyon kapag may dumadating po tayong mga kalamidad. At meron po tayong kautosang pangkagawaran bilang 37 Series 2015. Ito po yung guidelines na nagbibigay ng gabay sa mga school heads kung ano yung gagawin kapag merong mga kalamidad. Meron din po tayong DepEd Order number 22 Series 2024. Kung matatandaan niyo po, ito yung protocol system. Halimbawa ay may bagyo, may pronouncement po ang pag-asa na may bagyo. Forecast naman talaga yan siya, di ba? Hindi naman ibig sabihin ay ngayon ang dating ng bagyo, ngayon din sasabihin na may bagyo. Forecast siya pa parang a week before or 2 days, at the least 2 days before, nalalaman na natin kung may bagyo, tapos ano yung dala, hangin ba yan o baha. So meron na pong information campaign agad at meron na rin pong plan ang mga ahensya natin. At i-reactivate lang po yun. Halimbawa, kunwari, may baha. Anong gagawin ng mga school? Siyempre, kansilado ang klase. Sasabihin ni Mayor, i-announce agad ni Mayor na sa Lunes o sa Martes, walang pasok dahil sa paghahanda na ginagawa natin sa parating na baha, dala ng bagyong Domeng. Automatic po yun, yung mga paaralan natin, i-activate po yung alternative delivery modality na tinatawag natin. Hindi po matitigil ang pagkatuto ng mga bata. Hindi ibig sabihin ay kansilado ang klase, kansilado rin ang pagkatuto ng mga bata. Dahil meron po tayong learning resources, meron po tayong printed, meron po tayong digital.
na ginagamit ng ating mga mag-aaral. At syempre, nasa ilalim pa rin po sila ng gabay ng ating mga mag-aaral. At yan po ay nakahanda ang ating mga paaralan. Ang ating mga paaralan ay meron pong tinatawag na DRR School Plan. At yan po ay may mga protocol system na i-implement in case na ganito ang mga pangyayari. Kahit po yung heat index natin, pag sobrang taas, at ini-advise na po ng ating Department of Health na hindi na siya safe for teachers and also for learners. So meron na rin pong naka-ready ano ang gagawin. So si bata ba ay mamamahinga lang sa bahay o matutulog? No, definitely not. Meron po tayong printed modules. Meron din po tayong asynchronous and synchronous learning modality. Kaya sinisigurado po natin na dumating man ang bagyo, dumating ang baha sa Marinduque, na talagang alam natin dadating talaga yan, hindi natin mapipigilan. Force majeure ba yun? Ay meron po tayong kahandaan para matuto pa rin ang ating mga mag-aaral at ang ating mga guro. At ang hinihingi po natin at inaasahan dito po sa SDO Marinduque, ang mga parents po natin ay handa rin na gawin ang kanilang parte para hindi matigil yung pagkatuto ng mga bata. At syempre po, kayo pong mga media partners namin, inaasahan din po namin na kabalikat namin kayo at katulong sa pamamahagi ng tamang impormasyon. Dahil uso ngayon ang fake news. Ay, walang pasok. Umulan lang ng konti, walang pasok. Hindi po pwedeng magdeklara ng walang pasok ang sino man, kundi ang otorisado po ay ang mayor. Kaya yung mga bata tuloy nalilito na, ay, hindi na papasok. So, magmo-module. So, tulungan nyo rin po kami na maibigay ang tamang impormasyon para sa lahat ng ating mga mag-aaral at mga magulang at sa lahat po ng tao sa komunidad. Thank you, ma'am. At sa siguro follow-up, dahil para sa kapakanan ng ating mga viewers, ito lagi po ang nagiging senaryo pag may kalamidad. Sino ba talaga ang magdi-declare ng walang pasok, or kasi po doon po minsan nako-compromise especially taga Buena Vista, pumapasok po sa Buwak. May declare ang Buena Vista, walang declare ang Buwak. So, dahil may declare sa Buena Vista, hindi po papapasukin ng mga parents yung pong mga anak nila. Isa din, pwedeng malakas nga ang masama nga ang panahon doon, hindi naman dito. So, paano ba natin mariresolve din po ito? Kasi ito po yung paulit-ulit po nangyayari sa atin. Minsan, advance po na nag-declare doon sa isang bayan, dito po ay hindi. Kaya, ito po yung medyo nagiging, kahit po kami sa media, tinatanong po kami, at ang sabi nga po nung iba, ay late kayong magbalita. At pag naman kami ay nagbalita, ay di sabihin ay fake news yung inyong balita. So, yun po yung nagiging challenge din po sa atin. Although, alam na po natin na mayroong mga authorized kung sino mag-declare. Pero sa side po ng DepEd, paano po natin, kumbaga, matutugunan para hindi naman masyadong maka-apekto sa side din po ng mga estudyante natin o learners po natin at maging ng mga parents po natin. Thank you po. Totoong-totoo po yung inyong kinukwento kasi talagang kahit dito po sa Division Office, yung mga personnel natin, syempre galing Santa Cruz, galing sa iba't ibang bayan. Kung nag-declare yung kanilang bayan, parang ang tanong agad ay, papasok ba ako? Hindi. So, parang nagkakaroon po ng challenge talaga, lalo din sa parents, na yung bata, yung mga high school, pumapasok sa ibang bayan, tapos nag-declare. Ang atin pong DepEd Order number 22 Series 2024, hindi pa rin po nagbabago yun, yung protocol system po natin sa suspension of classes ay nasa LGU pa rin po yun. At basically, yun naman pong mga head of LGUs natin nagbibigay ng dokumento para sa opisyal na announcement ng cancellation of classes. In my experience po, in Marinduque, wala pa namang na-late. Advance pa nga po ang ating mga mayor magbigay ng announcement ng cancellation of classes. Para po sa akin, wala pong problema doon na na-advance kasi sabi nga ay safety first palagi. Kung na-cancel man po ang klase, physically hindi nakapag-report ang bata sa school o si teacher man, depende po sa klase ng deklarasyon. Ang concern po kasi ng DepEd, hindi mawawala yung learning activities, learning experiences, at hindi maapektuhan
yung pagkatuto ng mga bata. So, nandun pa rin po yung ating alternative delivery mode. At mag-a-activate pa rin po yung ating mga modular, distance learning, hindi mawawala yon. Now, ang tanong niyo po kasi minsan ay, paano kung may nalilito, si parents, tapos alin ang i-announce? Nasa wise decision, discretion po ng parents. Siyempre, kung ako ng mga magbagulang, kung sakaling yung anak ko pumapasok sa Buena Vista, ako'y taga-Buwak, ay baha. Si parent, meron pong discretion pa rin, na siya pa rin yung magde-decide. At ang pangunahin po lagi nating isa sa isip ay kaligtasan ng mga mag-aaral. Anyway, kung halimbawa sa Buena Vista nag-declare, tapos sa Buwak nag-declare, sa Buena Vista nag-aaral yung isang bata, so hindi siya papasok dahil may risk along the way, ay hindi naman siya malulugi kasi makakapag-aral pa rin. Ano po? So, information pa rin po ang kailangan natin. So again, the authorized official to declare any suspension of classes based on DepEd order po ay LGU pa rin po, head of the LGU, municipality. Thank you po. Hello. Ito po kasi ay experience natin, dito. Meron kasing, first of all, katulad ng sinabi ng ating ASDS, meron tayong DepEd order. So nakalagay doon, kung may calamity talaga, kung signal number 1, signal number 2, signal number 3, maliwanag po yung guidelines. So yun po yung sinusunod ng DepEd. Now, there are instances na may municipality na nagdi-declare. Kasi minsan po, halimbawa, napakalakas ng ulan. May municipality na binaha, may mga binaha. So, for the safety of our learners and teachers, talaga pong sila ay nagdi-declare ng suspension ng klase. Ang pakiusap lang po sana, sorry naman po, na kung halimbawa sa isang municipality naman, wala namang signal ng typhoon signal, tapos hindi naman binabaha, at talagang okay naman ang mga daan, safe naman pumasok ang mga bata at mga teachers, ay sana po ay may coordination muna po. Dapat po ay sana may coordination muna sa DepEd bago po talaga mag-declare ng klase. Hindi po yung buong province na ang madideclare na walang klase, samantalang isang bayan lang po yung maraming barangays ang binaha. So yun din lang po yung kahilingan natin. Alam namin na kayo, ang ating mga LGU officials are also with us in this in our advocacy for the continuity of learning. Although meron po yung mga ibinibigay na intervention, pero ang sabi nga po ay sa block, sa end of term block, kailangan nilang remediation, mag-make up ng kanilang klase. Especially kung hinto ang klase, wala talagang pasok. At wala yung continuity of learning. Although meron naman talaga silang learning continuity plan, ang ating mga paaralan. And kung may mga school heads din po na tumatawag sa amin kung pwedeng i-declare na walang pasok sa kanila kasi hindi passable. Walang declaration ng LGU, hindi din alam natin dito sa SDO Marinduque na ganun ang sitwasyon nila. Magre-report po sila, magsasabi sila na walang pasok. Binibigyan naman po namin sila ng na mag-decide. Kasi kung at risk ang mga bata, at risk din ang mga teachers, so kailangan talaga na ihinto muna po ang klase. So yun lang yung gusto ko ding idagdag dun sa sinabi ng ating kasama dito. Thank you very much. Ma'am, follow-up line lang po. Discretion po ba ito ng district supervisor kung nakikita niya? Kasi may mga instances po na nakapasok na yung mga bata saka nag-declare ang LGU. Or else,
kahit po masama na yung panahon, hindi po nakakancel yung klase. So, as parent din po ako, anak ko pumapasok sa buwak. Walang ulan sa amin sa Gasan, pero pagdating ng buwak, binabaha na. So, nakapasok na po yung anak ko, so, nalalagay din po sa alanganin. So, as parent po, talagang nag-aalala ka. So, ito po yung nangyayari po talaga na minsan late po yung declaration, yung nabanggit nyo kayo, na iba naman ay advance. Ano po? Meron namang late na nakapasok na yung mga anak po o yung mga bata, mga learners po natin, saka pa lang po na-declare. O kaya naman po, masama na yung panahon, pero wala naman pong classes sa suspension. Thank you po. Yes po, na-experience din natin yan, ano. Kasi may mga isolated cases talaga na kunwari ang location ng school, tapos doon biglang nagkaroon malakas na ulan, tapos lumalaki yung tubig. So, meron pong, yung binanggit po ni SDS Lynn kanina, meron pong si school head po ang may power, administrative power to declare na isuspend yung klase, yung physical reporting po ng mga bata sa school. Through the approval pa rin po ng SDS. Kasi open naman po yung communication natin. Halimbawa, ako principal, nakita ko talaga na ito yung sitwasyon, hindi safe. So, ang principal po ang magko-communicate sa division office para sabihin na ganito. And then the school's division superintendent has the power po and authority to advise the school head na sige, i-cancel muna yung klase. At yung sinasabi nyo naman po na minsan late yung pronouncement na cancel ng klase, nandun na mga bata, yan talaga yung minsan pinag-aawayan sa GC, ng parents, ng teachers. Kami po, tayo po sa Department of Education, we make sure and we ensure the safety always of our learners. At kapag gano'n ang nangyayari, ang ginagawa po ng mga principal, i-communicate po yun sa parent or guardian. Pakisundo na po ang inyong mga bata. At hindi po aalis ang teachers, ang school personnel sa school, hanggat ang kahuli-hulihang batay makuha ng kanilang guardian at ng mga magulang po. In addition po, sa panig naman ng ating mga magulang, kung sa tingin ninyo ay delikado para sa inyong mga anak na sila ay papasukin sa paaralan dahil masama ang panahon or kung anumang disaster ang maaaring mangyari, huwag po ninyo silang papasukin for their safety. Ano po? At i-communicate na lang sa teacher na hindi ninyo pinapasok dahil masama ang panahon or kung ano man pong disaster ang nangyayari. At i-advise naman po namin na sila na magbigay ng intervention sa inyong anak para hindi siya mahuli sa mga lessons na ibibigay nila. Ano po? So maganda po yung tanong kanina na how are we going to ensure the continuity of learning of our learners or children in school. So yung mga nabanggit po ni na Ma'am ASDS and SDS po ay yun po talaga ang sinusunod natin sa Department of Education. At ako po ay naniniwala doon sa naging orientation according from the words of our ASEC Buenviaje that these matters are really communicated to our LGUs. Pumapangalawa po ako dun sa sinabi ni SDS na talaga pong kailangan ay close coordination ng LGU with our school officials. Kasi po, yun po ang pagbabatayan ng mga schools natin. How are they going to deliver the instruction in times of emergencies? And base po doon sa DepEd Order Number 9, Series of 2026, kasama doon sa 3-term yung inatawag po nating Education in Emergencies. So ngayon po, ang pagbabatayan ng school ay yung announcement coming from the LGU or whoever is really in authority na ibigay yung suspension. Now, kung nabanggit po ni Ma'am ASDS kanina, halimbawa, signal number 1 na tayo, yun naman pong bulletin is nagmamatter po yan ng 36 to 72 hours. So, ibig sabihin,
kung signal number 1 tayo at 3 days pa yaan, ibig sabihin wala pa talaga sa atin yung bagyo. There is a condition po na kailangang isatisfy sa school. So, ibig sabihin, kung talagang ang presence ng mga bata ay delikado, ay isususpend po natin yung in-person classes. Kasi po, merong mga LGU na pwede pa naman dun sa kasunod na mode ng teaching natin na pwedeng i-conduct yung klase. Kaya lang, kung ang suspension ay suspended ang klase in all levels, ibig sabihin walang magaganap na klase. So, kung ang batayan natin ay nakalagay doon sa hinay, ibig sabihin kung sa hinay po sa education in emergencies, pwedeng paganahin yung learning service continuity plan ng ating mga schools. Kailan pwedeng mag-modular, kailan pwedeng mag-synchronous ang classes. Depende sa availability ng resources ng learners natin. And our schools, na-identify po nila yan. Ilan ang pwedeng mag-synchronous, ilan ang pwedeng asynchronous. So kung hinay, at wala pa naman talaga sa atin yung bagyo, pero hinay, sila'y nasa bahay, halimbawa, hindi sila mapasok. Synchronous ang gagamitin natin. Those learners na pwedeng mag-attend ng online class, at kung okay pa naman yung condition, pwedeng mag-attend online. Or yung wala, pwedeng mag-modular naman po sila. Or other resources na gagamitin. So pag sinabi po nating hinga, kasi may 4 po tayo, hayo, hinay, hinga, and hinto. Pag sinabi nating hinto, talagang hindi na po possible talaga. Delikado na sa mga mag-aral natin at mga teachers natin. Kaya sila'y nasa bahay lamang. Wala silang agawin. Pero kung hinay lamang, hinga laang po, ibig sabihin ay hindi pa naman po ganoon kasidhi yung condition na nararanasan natin. Pwede pong may gawin na mga activities ang mga bata natin not related sa curriculum naman. Ibig sabihin, nasa bahay lamang sila, pwede silang, ang i-address natin doon ay yung well-being and mental health of our learners. Na meron naman pong resources na binibigay ang DepEd na pwedeng ibigay ito sa mga mag-aaral natin, ito ang gagawin nila kung hinga ang sitwasyon. So, dun sa hinay na sinasabi po natin, possible ang synchronous and asynchronous classes. And emphasize ko rin po yung nabanggit ni Ma'am SDS po kanina na kung ang mga kalamidad na ito'y nangyari sa instructional block, meaning to say kung 54 ang days ang instructional block, 10 araw dyan ay talagang na-devote. Kasi hindi naman sabi ni Ma'am ay hindi natin may i-schedule yung mga sakuna na yan. So, ibig sabihin, kung talagang marami ang naging disruption of classes due to emergencies, magaganap po ang make-up class sa end of term block. Yun po ang kagandahan nun. Thank you po. Thank you po. Mas lalo po nagiging makabuluhan ang ating mga usapan. Subalit, dahil po sa limitasyon ng ating oras, ito na po ang ating magiging huling katanungan para sa araw na ito. Mula po rin po sa Marinduque News Network about child protection. Related na po ito, ma'am, dito sa ano siguro, no? Sir Byong, baka may gusto kang itanong. Yeah. Apart po ng Marinduque News. Last call na ata si ma'am. Pero may follow-up questions lamang po ako base sa mga napag-usapan kanina bago yung last call sapagkat ito po'y napakahalagang mga usapin na nakalap at nakuha ko po base sa ating mga magulang na nakakasalamuha sa labas po ng ating mga opisina. At pero bago yun po ay gusto ko po munang batiin lahat po ng mga guro na nanonood ngayon, lalong-lalo na po yung mga nag-multitask habang sila po ay nag-brigada eskwela. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo at sa lahat po ng mga guro na nandito po at mga non-teaching personnel sa atin pong bulwagan. May mga nais lamang po akong follow-up question base po sa mga napag-usapan kanina at ayoko na po sanang pasakitin pa ang ulo ni SDE dahil yan po ay mag-retiro na. Pero alam ko po kung gaano ka sakripisyo ang ginawa po ni Dr. Mendoza at napakaswerte po ng Marinduque for having her sapagkat
napakalumanay pero ang dami pong accomplishment na nagawa para sa lalawigan. May ilan lamang po akong katanungan. Una po ay yung tungkol doon sa binanggit nyo po na sa ngayon ay meron pa lamang po tayong 25,000 na learners na nag-enroll habang ang expected po natin na mga mag-aaral na inaasahang papasok para sa taong panuruan na pagbubukas ay nasa 60,000. Ay wala pa po kita sa kalahati. Ay ano po baga ang rate natin last school year versus po ngayon? Paano po tayo nag-derive dito sa 60,000 na learners na inaasahan natin ngayon? At kung ganito po lamang kaliit, ang atin pong wala pa po sa kalahati, yung binabanggit po ninyo kanina na mga bilang ng guro ay talagang sapat, sobra-sobra pa. Pero ano po ang ginagawa na hakbangin ng ating pong Schools Divisions Office para ito po kahit papaano ay maging 70% habang magbubukas po o magsisimula ang klase sa June 8. Hello. Okay po ba ang sound? Okay po. Ang naging basis po kasi namin, ganito po. Siyempre, we're expecting na yung grade 1 hanggang grade 11 ay papasok sa ating mga paaralan. Ano po? So yun ang isang naging basis. And then yung enrollment natin sa kindergarten na meron tayong available na data ngayon, so yun po yung idinadagdag namin. Ano po? So yun yung naging basis namin. Ngayon, yearly naman, nangyayari po ito. Hanggat hindi nagsisimula ang klase, hindi po talaga kahit na sabihin during graduation na dapat sila ay mag-enroll, meron nga tayong early registration campaign. Pero ang mga magulang pa rin ay parang naging ugali na saka dinadala ang kanilang mga anak for enrollment kapag nag-start na ang klase. And positive po kami na yung target ay maaabot kasi may katulong na po tayo. Nagkaroon kami ng agreement with DILG at yun po ay inaasahan namin na talagang makakatulong ang ating mga barangay officials para mahanap lahat ng mga bata na dapat ay nasa paaralan. Ano po? At kung hindi man, ang atin pong mga guro, mga school heads, nagpa-follow up po sila. May mga pagkakataon na kaya hindi pumapasok ang mga bata. Ang sabi, wala daw silang gamit. So, ginagawa po lahat ng magagawa ng DepEd. Naghahanap kami ng mga partners para yung mga kakulangan sa pangangailangan ng ating mga bata ay maibigay. Ano po, nagtutulong-tulong naman. And hopefully, kapag nagsimula na ang klase, ay ang mga batang ito ay nasa ating mga paaralan. Salamat po. At tiyaman din lamang po nakabroadcast tayo. Yung mga magulang naman po, abay magpa-enroll na po kayo. Huwag nyo na pong Yes, pahirapan naman po. pa Talaga ang ating naman. mga guro. Pumunta na, kasi ang nagpapa-enroll lang yung mga nagbibrigada. So, kasi minsan din naman po, hindi naman natin mapaghanapan ang mga magulang dahil naghahanap buhay sila. Ano po? So, inaasahan po natin na by at least June 8 or probably first week of, or June. second, yung second to third, o yung second week ng June, ay at least mag-spike pa yung ating enrollment. Yes, we are expecting that. Siguro may additional lang po ako. Nung ako po school head pa kasi ay, tama po yung nabanggit ni Ma'am Lynn na yung basis natin ay yung kinder nung nakaraang taon hanggang grade 11 plus additional yung new kinder. No po. So ngayon po ay sa opening of classes, ginagawa pa rin naman talaga ito. So natatandaan ko nung ako school head, ilan doon sa aking kinder na grade 1, magiging grade 2, at minomonitor ko siya, yung bang 11 na kinder ay pumasok lahat sa akin ng grade 1. So, pinapahanap ko sa mga teachers yan, yung mga wala.
at pinapalocate ko ano ang reason nila bakit wala sila sa school. So yun po, para natitrace namin na talagang hindi na siya pumasok, na yan po naman sa alternative learning system, ang papupuntahin namin doon. Baka po ang naging case, Ma'am Lynn, is yung data natin na wala doon sa formal, doon siya pumasok sa alternative learning system. So kaya po, collaboration niya ng formal at ng alternative learning system. So we have to consider po yung difficult situation ng mga learners natin. At hindi naman po namin tinatanggap sa alternative learning system kung hindi man difficult ang situation nila. So kung sila ay school age, lalo na po, dapat talaga sila ay, ang tinatanggap namin sa alternative learning system elementary ay 12 years old. So kung 11 sila, dapat talagang naroon pa sila sa formal system. So kaya po titingnan natin yon. Maaring yung difference or variance ay nasa amin sa alternative learning system. Yan, salamat po. May follow-up question po ulit ako ha. Ma'am, pagbigyan mo na ako at galing pa po akong Torrijos talaga. Kaya ako'y na-late po. So, gana rin po ma'am ari po isususugan ko lamang po yung tanong kanina ni Sir Medina tungkol ho doon sa kanyang question sa aral program. Sabi po niya kasi, itong aral program daw po ay pabigat sa mga guro. At nabanggit din ho kanina ni Sir na meron pong mga aral tutor. Alam naman po natin na lumabas po yung resulta noong Second Congressional Commission on Education. Ito po yung EDCOM 2. At sinasabi po dito na naito po kita ngayon sa panahon ng learning crisis. Mabigat po ito na hamon para sa lahat. Ang tanong ko po, at sabi din po ay pabigat daw po sa mga guro itong aral program, ay ito po bang aral program na ito yung tumutugon na doon sa naging resulta nitong EDCOM 2? Actually ay tumutugon na po tayo doon sa resulta ng pag-aaral ng EDCOM 2. So ngayon po ay, sabi ko nga po kanina sa sagot ko ay maaari na yun po ang iniisip ng mga guro natin na pabigat ito sa kanila. Pero po sa guidelines ay ini-entertain din po natin doon ang mga volunteer tutors. So pwede silang mag-volunteer. So sa kasalukuyan po natin, meron tayong 511 DepEd tutors pagdating sa reading. Meron po tayong 12 from DOLE, na ito pong sa DOLE ay katuwang na talaga namin sa pag-implement ng reading program. Merong 2 na LGU at meron po tayong galing sa SUC. So ibig sabihin, malaki pa rin po ang porsyento ng galing sa Department of Education. So base po sa DepEd Order number 10 series of 2026, hindi po talaga natin maiiwasan na kunin din ang support ng interested DepEd teachers natin na maging volunteers. So, nabanggit ko nga po ito sa mga pagsasanay na pinuntahan ko kasi kasalukuyan pong nagaganap yung training of teachers natin ng revised grade 6, 9, and 10 curriculum. So, ang tinitingnan po namin dito ay yung equitable distribution of teaching load. Kaya po yan ay makikita sa SF4, sa SF7 ng mga schools. So katulad ko, sa case ko po, pag pumupunta ako sa school, ang hinihingi ko talaga ay SF7. Para makita ko who are the teachers who are overload at sino yung underload. Ibig sabihin, yung underload po ay kulang pa sa 6 na oras na teaching load. So, ina-advocate ko that these teachers be utilized as aral tutors para ma-compensate yung 6 na oras. So, ibig sabihin, it doesn't mean na kung ako'y English teacher, ako rin ang aral tutor. At aral tutor. It can be the other way around. Ibang teacher na ang support naman po naming binibigay dyan is we're going to capacitate these teachers on how to become aral tutor. So kaya po para ma-compensate yon. Now, merong cases po na talagang walang-walang makuha na aral tutor.
So ibig sabihin, ang kinukuha na din ay service talaga noong interested teachers. So kung overload siya, meron po naman tayong meron tayo na DepEd Order number 5, Series of 2024 on the rationalization of teachers' workload, na pag na-identify po si teacher talaga na may overload siya, siya ay pwede po naman siyang bayaran ng overload pay. Na po? O kung hindi man, ay meron pong ibinibigay sa kanila na vacation service credit. So, ang posisyon po diyan is hindi bibigyan ng overload ang teacher ng mahigit sa 2 oras. So, kung ako'y teacher, halimbawa, aral tutor ako, pumasok ako sa 6 teaching hours workload, plus 2 hours pa ako, yung 2 hours babayaran sa akin as overload. Opo. Or, bibigyan siya ng vacation service credit. So sa ngayon po, nagkaroon ma'am tayo naman ng orientation as regards DO5, the implementation of the status. So we are going to identify how many teachers ang may overload, and then we are going to request from the regional office ng budget para sila po ay mabigyan ng payment. Yun po ang sinasabi ko sa mga teachers. Kaya sabi ko sa kanila, huwag matakot na sila'y maging aral tutor kung wala talaga. No po. So yun po. Thank you so much po. Hello, sir. Parang mabigat sa loob ko yung word na pabigat kasi. Ang kagawaran po ng edukasyon ay palaging isinasaisip, ikinukonsidera ang kapakanan po ng ating mga guro. Ating pong secretary ay palagi niyang sabi sa speech, sa kanyang mga programa na ini-implement po natin sa DepEd, kasama palagi po ang kapakanan ng mga guro. Dahil naniniwala po tayo ang gurong malusog, ang gurong masaya, ay epektibo sa kanyang pagtuturo. Meron po tayong mga umiiral na batas na hindi susobra sa 8 oras yung pagtatrabaho ng ating mga empleyado. Ang guro po ay 6 na oras lang ang kanyang teaching load. Yung 2 oras po natitira dun sa 8 oras ay gagamitin niya sa paggawa ng iba pang mga bagay, kagaya po ng paghahanda ng mga aralin at iba pa. So, halimbawa po ay nangangailangan ng aral tutor sa paaralan, ay humihikayat po kami ng mga volunteer. Kung ako'y teacher, tapos 6 hours yung aking teaching load, ay actually, inuuna po, priority po na ibinibigay, ino-offer yung pagiging aral tutor dahil may mga benefits sa mga guro po sa paaralan. At bakit ka naman kukuha ng isang bagay na mabigat sa iyong loob, di ba? So, ibig sabihin, kung ako'y teacher at ako'y nagsabing, Sir, interesado ako na mag-aral tutor, ay hindi yun mabigat sa aking loob, kundi gusto ko pong gawin ito. Kaya sana maitama po natin, at kung sakali po na may mga guro po tayo sa SDO Marinduque, na nararamdaman yung nabibigatang lubha kayo po. Ay sabi po sa Matthew ay, kayong mga nabibigat ang lubha, kayo lumapit sa akin at pagagaanin ko ang inyong mga dalahin. So, nandito po kami, ang inyo pong mga lingkod bayan sa tanggapan po ng SDO Marinduque. Pwede nyo pong ipaabot sa ating tanggapan ang inyong mga hinaing kung kayo po ay nabibigatan. At hahanapan po natin ng paraan na yan po ay gumaan. At syempre po, may mga umiiral din po tayong alituntunin sa kagawarang edukasyon. Kung papaanong idinidistribute po yung load sa mga paaralan. Dahil ang atin pong nilalayon ay equitable distribution of loads, ganun din po yung resources. Nabanggit ni Chief John, yung mga aral tutors po ay may karagdagang benepisyo. At alam ko po na masaya tayo kapag ang usapan ay benepisyo. Ano po? So, sana wala pong nabibigatan ng mga guro tayo at kawani sa SDO Marinduque. Sige po. Salamat po, ma'am. Isa pa po ha. Ma-follow up din question pa rin. Asusugan ko pa rin po yung tugon kanina ni sir. Kasi sabi niyo po may 511 na DepEd tutor plus merong 12 from DOLE and 2 from SUC. So, ito po, sa kabuuan, ilan ho yung ating bilang na aral tutor? So for reading po ay meron tayong 628. For RMA po naman, meron tayo, o for sa numeracy or mathematics,
meron po tayong 182 na tutors. So DepEd tutors po natin ay 139, non-DepEd po ay 43. Pagdating po ito sa mathematics or sa numeracy. Okay. So, sir, ito po bang bilang natin ngayon ay sapat? Doon sa binanggit nyo kanina na meron parang aral summer na 2,665 before. Yes po. Sapat po ito. Opo. Na-identify po ba natin? Aling bayan po kaya yung mas nangangailangan, yung meron problema po tayo as regards those things, reading comprehension, yung bagsaksagan ng mga numero or metric o sera? Kasi po nasa pinabalidate ko nga po ito doon sa ating focal person sa literacy at sa numeracy. Kasi po ang pinagbabatayan natin talaga ay yung galing sa dashboard ng central office. Kaya lang po na-find out namin na minsan po ay nagkakaroon ng typo error yung pagpasok ng data. Halimbawa, ma'am, yung 1 ay nagiging 10. May case, ma'am, kami po na ganyan kasi kaya po pinavalidate ko ito sa mga supervisors natin para at least po ma-check talaga. Kasi po ay dapat may na-identify kaming mga schools na dapat nag-offer sila ng aral summer pero hindi sila nag-offer. It's because ang alam nila, wala talaga silang aral learners. So minsan po ay sa pag-ano ng data. Kaya po nitong nakalipas, we have called the online orientation kasi po ay sabi ko sa mga kasama ko sa CID, let us educate our school heads on how are they going to accomplish the link. So pinaisa-isa ko po yun sa kanila para at least naalaman nila anong data ang alagay natin sa question na ito. So para po at least ay kumpleto yung at maayos yung data encoding nila. So doon po sa nakalipas naming meeting sa CID, ang nakita ko ay tama ba yun na hindi kaya ako makadiscriminate ng district or para i-divulge yung data. We have the data po pero for as a whole po naman ay talagang madami. And then I really identify the district, which district po ang talagang medyo madami. Okay. So sabi po naman namin ay pagdating natin ng school year, pasukan natin, let us put this na ilagay natin sila as sila yung priority na i-supervise at i-monitor natin. So paano nila ini-implement ang mga programang ito. So, para po makapasok ang technical assistance. So, we will just be giving you po the data na lang. Ano po? Okay. Yeah, thank you po. At least, yun po yung maging priority na matutukan. Para dahil naniniwala naman po kami na dapat ay isang probinsya po tayong aangat. Panghuli po sa akin ay nabanggit ho kanina ni SDE yung patungkol sa facilities, teacher capacity, and learning resources na meron po tayo. At meron pong pronouncement ang mahal po natin na gobernador na ayon sa kanya ay merong additional na mga school na pinondohan ang atin pong Senador Tulfo ay alam ko pong ito'y malaking magiging tulong kung sakasakali, pero nasaan na po kaya yun? Ito po ba'y may implement for this year para at least, kasi isa po dun sa naging resulta ng EDCOM ay yung congestion ng bawat mga room. So at least ito po'y malaking tulong at nung bumisita rin po ako particularly sa Marinduque National High School, ang rami pong mga estudyante na nagsisiksikan sa isa pong sa isang classroom. So, kumusta po tayo? Meron na po ba tayong, na po yung naging ugnayan nyo with the provincial government para sino-sino po yung mga malalagyan ng eskwelahan sa mga darating po na mga taon? Actually, ay may listahan na, Kaya lang kasi before the implementation, may mga verification pa pong ginagawa, together with yung atin pong engineer, nandito si engineer, kasama din po ng engineer ng provincial government. Bine-verify nila kung talaga bang kailangan, may buildable space ba. Kasi actually, may paaralan tayo na kailangan talagang mabigyan ng classroom.
Kaso, wala na pong buildable space. Isa pang isang napag-usapan lang namin kanina, may school, dahil nag-increase ang enrollment nila, kailangan ay mabigyan natin ng 2 teacher. Ang problema, paano mabibigyan ng 2 teacher kung wala namang space na pagtuturuan? Kasi napakaliit talaga ng kanilang school, nung area. Bantauyan po. So, kayo naman lahat ay nakakadaan sa Bantauyan, going sa Mugpog. Ano po? Nangangailangan po sila ng 2 teachers based dun sa kanilang enrollment. Kaso, yun pa po yung pupuntahan namin after this para din mabigyan ng assistance yung school head para makahanap muna sila ng space na malapit din sa paaralan para doon po ganapin ang klase. Ano po? So yun, may mga problema kasi tayong ganyan. And we are so thankful that our governor has been finding ways and means para matulungan ang ating mga paaralan. Nung siya po ay dumating ay lagi kaming napapatawag niya kasi humihingi na siya ng list. Ganon din po ang ating congressman. Ano po, siya po ay lagi ding tumatawag sa amin para humingi ng yung aming recommended schools para mabigyan ng mga projects na ito. So, ma'am, ilan po ang expected natin ng mga classroom na itatayo for this year? Meron po ba tayong data or... Ayan, si Ma'am Maita po kasi nasa kanya yung data. Even though, although nandito din ang ating engineer, nandun siya sa huli. Sige, si Ma'am Maita, may data po siya. Hello po. Hello. Hello po. As to yung magiging new con po natin ngayon, ang meron po tayo kasi ngayon ay mga ongoing na mga new construction. So yung sinasabi po na yung pakikipag-ugnayan for Norway, Senator Tulfo and also kay ASEC po na makaka-receive po tayo ng mga classrooms for schools. Hindi pa lang po natin maibibigay kung alin-alin po itong mga classrooms na ito dahil nabanggit na rin po ng ating minamahal na SDS na for verification po. Dahil marami po talagang listahan po. I mean, sa list na yon, marami rin naman po talaga ang nangangailangan at kinakailangan pong i-prioritize alin po dito sa lahat ng nangangailangan yung talaga pong pwede na pong mabigyan ng classroom. So, sa data po natin, hindi ko na po sasabihin kung gaano kalaki, pero ongoing po ang mga major repair at meron pong 4 procurement po para sa major repair kasi ang minor repairs naman po ay ginagawa ng mga schools at kaya na nilang kunin yan sa kanilang school MOOE. So, sa mga new con naman po, talagang mabigyan po tayo ng mga ganitong blessing na kahit po walang buildable space, meron na po tayong ginagamit na mga multi-story building na instead na 1 floor lang siya, mga ilang floors ang pwedeng gamitin dito sa mga wala ng mga buildable space po. Then, isa pang problem natin is may mga classroom dyan, pero hindi na talaga akmang gamitin dahil sira na. So, minsan nabibilang siya na, eto pala, may classroom dito, okay. Pero kung tutusin po, hindi na, kasi hindi na po akmang gamitin at sira. So, yun yung isa sa mga inilalapit namin sa mga partner stakeholders natin na para po mabigyan ng kasi iba pa rin po syempre yung ating pondo for demolition para mabigyan ulit siya ng bagong school. Rooms rather. Yun po. Sige po. Maraming salamat po at bago po ako magtapos maraming salamat po SDS. Baka ito po ang huling pagkakataon na kami po ay magkasama sa inyo sa media conference dahil I understand kayo po ay mag-retire na pero on behalf of this beautiful and handsome correspondents from different media platform in the province,
Maraming salamat po SDS sa inyong napakahalagang tulong para sa lalawigan. God bless your endeavor po. Maraming salamat din po sa inyo. Kayo ay partners talaga namin. Ano po, salamat sa support. Ano, hindi lang dito sa SDO proper but also yung suporta ninyo sa iba't ibang paaralan natin. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you, Ma'am SDS. Dahil po tayo ay naka-live, mayroon po tayong nakuhang katanungan mula sa DepEd Marinduque Live. Ang katanungan po, 3-term na rin po ba ang susundin sa grade 12 subject o yung dating sistema na per sem with 2 quarters? At kung sakali po na yung 3-term ang gagamitin, papaano po ang distribution ng LCs? Ang 3 terms kasi ay for 1 year, while sa old curriculum ay per sem, so ang isang subject ay good for 1 sem lamang. Okay, thank you so much. Hindi po siguro. During the orientation ng learning systems strand, ano po, ay tinalakay yun, na po, sa school heads and sa teachers. Meron binigay na mga budget of work. So hindi naman po ngayon mag-matter yung 4 quarters ng school year. So ngayon po may nakalagay po dong naka-design na which competencies will be for term 1, term 2, and term 3. So yung pong competencies in the entire school year na sa 4 quarter, hahatiin lang din po yun sa 3. So yun po ang instruction, and then kasi po nag-usap na rin kami sa Curriculum Implementation Division, we will come up with an agreement or kasi po ay ipapalabas din natin kung magagawa natin sa CID which competencies will be for term 1, term 2, and term 3 na ibabase natin doon sa inilabas na budget of work coming from the central office. So yun po ang gagawin. We will be issuing advisory po siguro or guidelines na contextualized guidelines dito sa Division of Marinduque. Kasi po, yun ang plano talaga namin. Because I am thinking of the assessment. We prepared the assessment here at the SDO. So kaya po ang nabanggit din naman doon as napakinggan ko sa binanggit ni ASEC Buenviaje that if really the competencies cannot be finished because you will be considering the phasing of our learners. So bakit mo tatapusin yun ang nabanggit niya kung talagang hindi pa masyadong kabisado ng mga learners yung ibang competency. Pero sabi ko nga, we will be coming up with the agreement with the supervisors at the Curriculum Implementation Division. Pero at this moment, ang tingnan na lang muna natin is the budget of work that were issued by the central office. So yun po naman ay na-discuss ng ating ASEC for LS. Thank you. Maraming salamat po, at dahil po dyan, ang ating pong pasasalamat sa ating mga media partners at of course sa ating top management para po sa mga kasagutan ng ating kasagutan sa mga katanungan ng ating mga kasamahan sa media. Muli po, ako po si Fretzy Alcantara, ang nag-iiwan ng paalaala. Ang mapagpalayang pamamahayag ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Doc Fretz, at sa atin pong mga resource speakers at gayon din po sa ating media partners. At upang formal na wakasan ng ating gawain at bigyan buod ang komperensyang ito, atin pong pakinggan ang ating Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Mabel F. Musa. Palakpakan po natin siya. There is an African proverb that had been utilized and spread all over the world. Sabi po doon, it takes a village to raise a child. Napopularize po ito ni Hillary Clinton noong 1996, doon sa kanyang sinulat na aklat. Sabi niya, it takes a village. Truly, dito po sa ating katatapos na media conference, ating napapatunayan na hindi lamang po DepEd ang responsable sa pagkatuto ng ating mga mag-aral.
Kung ninanais po natin na ang bawat batang Marinduqueño ay maging kapakipakinabang ng mga mamamayan sa darating na bukas, tulong-tulong po tayo para sa paghubog, pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa ating mga batang Marinduqueño. Sa ngalan po ng DepEd SDO Marinduque, mula po sa aming puso, maraming salamat po sa ating mga media partners sa inyong mahalagang oras na ibinahagi sa amin upang gamitin ang inyong mga channels na daluyan ng tamang impormasyon. At amin din pong hinihiling at inaasahan na patuloy namin kayong magiging kabalikat at kapartner sa pagbabahagi ng tamang impormasyon sa komunidad ng buong probinsya ng Marinduque. At higit sa lahat po, ang inyo pong suporta bilang kabahagi ng komunidad na ito na magpapalago, na magbibigay sa ating mga bata ng isang dekalidad na edukasyon. Truly, it takes the whole of Marinduque to educate and raise a Marinduqueño child. Good morning. Maraming salamat po, Dr. Mabel. At sa pagtatapos po ng ating Division Media Conference, naway baunin natin ng ating natutunan at ang inspirasyong ating natamo sa gawain na ito. Naway magsilbi itong gabay at patuloy na magpaalab sa ating hangarin tungo sa kahusayan. At sa punto pong ito, dito po nagtatapos ang Division Media Conference 2026. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.